responsable. At may tindig naman daw si Mark. Stick to one pa sa kanyang karelasyon. Seryoso po ako sa kanya. Minahal ko rin po siya. Pero si Mark madalas daw iniiwan dahil sa kanyang lihim. Nag-expect po ako na matanggap niya po ako pero hindi po pala. Ang kanyang sikretong malupit makikita raw sa kanyang birth certificate at sa 2 litratong nakadisplay sa kanilang bahay. Dahil ang batang babaeng ito na may mahabang buhok at nakabihis ng pulang gown, wala raw iba kundi si Mark mismo. Ayon kasi sa kanyang nanay Rosario, isinilang daw si Mark na babae. Kaya ang pangalan niya sa kanyang birth certificate, Gemma. Ang kinasanayan ng tawag po sa akin ay Imang po. Po sa tunay kong pangalan, Gemma po. Nung nagbubuntis ako sa kanya, ang pinamili ko mga damit niya at pambabae po talaga. Si Gemma, pinanganak ko siyang babae. Nag-iisa po siyang babae. Habang lumalaki siya, may napapansin kami sa kanya. Baka ako nasa pinaglihan ko nga kung tawaging kasoy. Bigla pong walabas sa ari kong panlalaki. Nung bata po ako, pakiramdam ko po ay lalaki po ako. Parang tomboy. Lumalaki siya, lumalaki din yung kanyang ari. Normal naman po yung pagdaan niya ng ihid. So po babaeng ari po ako muli. Umiihi po ako, nakaupo. Hindi po ako nireregla ng parang pamabae. Kahit po boobs, wala pong tumubo sa akin. Dahil nga po gusto kong mag-aral, nakapalda po, mahaba po yung buhok ko. Pinagbibihis po ako ng pambabae kasi po, mababae daw po yung ari ko. Hanggang ang kanyang kondisyon na bunyag sa kanilang eskwela. Pinangaasar po nila sa akin yung Ukiti, pangalan po ng panlalaki at pambabae. Galit na galit po. Hoy! Anong ginagawa niyo sa anak ko? Tumigil na po ako sa pag-aaral ko. Nagbihis lalaki na po ako, nagpagupit na po ako ng ganito. Nagagalit din ako, ayoko nga sa pinagsusot ng gano'n. Kahilig mukha ako magsuot ng ganyan. Hindi ka makakulalaki, babae ka. Nung nagbinata na raw siya, nagsimula na ring magkagusto sa babae. Pero sa tuwing nalalaman daw ang kanyang kondisyon, Naganap na siya ng iba. Natakot po ako mag-girlfriend noon kasi baka maulit po uli yung hindi po ako matanggap. hanggang dumating sa kanyang buhay si April. Nung unang kita ko po sa kanya, parang nahulog na po yung loob ko sa kanya. Nung nililigawan ko po siya, binibisit ako sa bahay nila. Nagustuhan ko po sa kanya, masipag, mabait. Pag andyan po si Mark, masaya po ako. Dahil dito, si Mark naglakas loob na aminin kay April ang kanyang pinakatatago. Matanggap naman kaya siya ni April? Nung sinabi niya po sa akin yun, sabi ko po, Si April na nga ba ang yayakap sa kanyang pagkatao? hindi ko po iniisip na purkit ganun yung sitwasyon niya, iwanan. Katunayan, ang dalawa ngayon, 2 taon nang going strong. Magkasama na po kami sa iisang bahay. Siya po nagpapaaral sa akin. Siya lang po nalalapitan ko. Lalo na po pag may problema ako mabigat. Pero si April, meron ding agam-agam. Tatalik po kami, parang dumidikit lang siya. Minsan po napapaisip ako na natatakot po ako na baka wala kaming maging anak. Kaya lumapit si April sa aming programa upang humingi ng tulong para malaman ang tunay na kondisyon ng kanyang kinakasama. Ang kinakasama ni April na si Mark, intersex. Bigla pong walabas sa ari kong panlalaki. Pinangaasar po nila sa akin yung Ukiti. Ayon sa initial assessment ni Dr. Alan Bert Sampana, isang endocrinologist, Unang iniisip natin na sakit, disorder of sex development. Nung in-examine natin siya, meron siyang ari ng lalaki. Sa ilalim ng ari niya, yung ina-expect mo na ari ng babae. Malaki yung ari ng babae niya. kaya si Mark isinailalim sa ultrasound. Mayroong nakita na mukhang matres. At the same time, meron ding maliit na bilog na mukhang ovaryo. So, meron kang internal organ ng babae. Ko-confirm natin kung totoong babae ka talaga sa pamamagitan ng karyotype, walang undescended testis. Malaki yung posibilidad na maaring hindi siya magkaanak. Kung sakaling lalaki siya, hindi pa rin siya magkakaanak bilang lalaki. Ngayon, kung babae siya, nakadepende pa rin sa ovaryo kung nagfa-function.
Nakabigla po ako. Nagbago po yung tingin sa sarili ko. Kung hindi mo po kayo magkaanak, tanggapin ko na lang po. Matatanggap ba ni April ang resulta? Mamahalin ko po siya kahit hindi siya magkakaanak. Suportahan ko na lang po siya sa mga test na gagawin sa kanya. Ang pagiging intersex, ang pinakaunang dapat dito ay pagtanggap sa sarili. Ang kailangan ng ating society, lalo sa Pilipinas, ay awareness. Hanggang ngayon, kapag tinanong mo isang tao, ang idea lang nila, hermaphrodite, may dalawang are. Hanggang dun lang nag-e-end. So, dun nagkaroon ng stigma. Para sa mga intersex people, hindi kailangan mahiya or hindi kailangan na itago yung condition. You have to come forward kasi mas marami kang matututunan regarding sa iyong situation. Sa paglantad na makatulad ni Mark, sana mabuksan ang ating isipan sa kanilang kalagayan upang lalo silang maunawaan ng kanilang mga minamahal at ng ating lipunan.